Praise God. Pwede bang batiin natin ang ating mga katabi ng good morning sa'yo. Amen. So, sino po ang meron pang mga bakanting upuan, yung mga ushers? Pakitaas po yung kamay para sa ating mga ushers. Dito po wala. Walang nakaupo. Okay, so marami pa pong mga bakante dito. Pakiano na lang sa ating mga ushers. Ano po? So, kumusta po ang bawat isa sa atin? Sino pong mga pinagpala dito magsabi ng Amen? Praise God. So, sa umaga pong ito ay tuloy-tuloy na po tayo sa mensahe ng Panginoon. Paki-plus na po yung aking PowerPoint. So, ang title po natin is Low-bat ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, low-bat ka na ba? No? So, pag low-bat ka na, sabi niya, it is time to recharge. Ano po? Now, sa next slide po ay makita natin yung mga ilang equipments. Marami po ang mga equipments or mga gamit na kailangan ng mga baterya. Ano po? Nandyan yung relo, yung mga remote keys. Ano po? Even yung thermometer needs a battery, yung calculator, yung torch, no, yung musical card and other novelty items, yung mga remote control, yung mga fake candles, batteries din po yan, ano, yung mga kitchen scales, and even yung mga hearing aid. Madami po ang kailangan ng battery. At of course, ang pinaka-famous dyan yung cellphone. Diba? Nakita niyo po yung picture dyan ng cellphone? Anong kulay na siya? Kulay red na siya. Ibig sabihin, low-bat na siya. Ibig sabihin, na-discharge na po siya. At alam naman natin, pag na-discharge yung mga gamit, yung mga iba na kagamitan, kailangan silang palitan ng bagong battery. Pero yung cellphone po, hanggat kaya pa, ay kailangan lamang siyang ma-recharge. Ano po? So kung kayo po itatanungin ko ngayon, anong ginagawa nyo pag nakita nyong low-bat na ang inyong cellphone? Ano po? Hindi ko kayo marinig. Nire-recharge nyo. Paano kung wala kayong dalang charger? Wala kayong dalang power bank? And then, nakita mo na yung cellphone mo, grabe, ano na lang siya, 1% na lang, mamamatay na siya todo. Siguro ang marahil, ang magiging reaction natin ay matataranta po kayo, no? Kasi meron kayong mga messages, meron kayong mga kailangan na sagutin na mga tawag, pero here is your cellphone, wala na po siyang charge, ano? At kung minsan ay nagpapanik po tayo, I remember nung kami po ay nagpunta sa LTO, diyan sa may SMT, na tiyempo po, wala na talagang battery yung cellphone ko. May kinokonek po ako si pastor and etc. Buti na lang, merong isang nagtatrabaho doon na pinahiram po ako ng charger kasi nakalimutan ko yung charger ko. So, sino pong naniniwala dito na importanteng palaging full bat ang inyong cellphone? Magsabi ng Amen. Ayan, cellphone lang po yan. What about you and me? Importante po ba na palagi tayong full bat sa presensya ni Lord? Sino pong naniniwala na mas importante ka kaysa sa cellphone? Mahina po. Para yatang mas importante pa ang cellphone kaysa sa iyo. Buti pa nga yung cellphone, palagi mong hinahawakan, palagi mong tinitignan, ano? Pero tayo, many times ay nakakaligtaan po natin ang ating personal na kalalagayan sa harap ng Diyos. Ano? Hindi natin alam, low-bat ka na pala. Tanungin mo yung katabi mo uli, low-bat ka na ba? Meron pong spiritual battery tayo, ano? Meron tayong spiritual battery kung saan ay pwede tayong ma-recharge sa pamamagitan ng ating
Panginoong Yesus. Now, lahat po tayo ay nakakaranas ng malowbat tayo, ano? Now, even si Jesus, ang ating Panginoong Yesus ay isang example na kung paanong siya po ay nag-withdraw, ano? Umalis siya sa maraming mga tao, ano? At siya ay binigyan niya ang kanyang sarili para ma-recharge siya. Ang sabi sa Luke chapter 5, verse 15 to 16, pwede bang basahin po natin? Yet, the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. Verse 16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Kasi wala po siyang hinto sa kanyang mission, to heal the sick, to preach the gospel. So, dahil nasa katawang tao pa rin po siya, naramdaman din po niya ang mapagod. Naramdaman din niya yung kailangan niyang mag-withdraw muna to lonely places para masigit po siyang manalangin. Now, let us look at Mark chapter 6. Sige po, basahin ninyo. Sabay-sabay po tayo. The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. Then, because so many people were coming and going, that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourself to a quiet place and get some rest. So this is a good example na pinakita dito sa mga Bible verse na alam ni Lord na ang bawat isa sa atin ay pwede tayong mapagod. Sabihin mo sa katabi mo, pwede pala talaga tayong mapagod. Sino pong nakakaranas ng kapaguran dito? Magsabi ng amen. So hindi tayo super mom, hindi rin tayo super dad, or super mentor, super kung ano ka pa, kuya, ate, lolo, lola. Hindi po tayo mga super. Mayroon tayong limitation. Amen. May tendency na darating yung panahon na dahil masyado tayong maraming ginagawa, ay nakakaranas po tayo ng tinatawag na burnout o yung nalolobat ka na, no? So ano yung mga palatandaan na low bat ka na? Ito po yung mga ilang palatandaan, marami po yan, pero namili lang ako. Ibig sabihin po ng low bat, pagod ka na at naubusan na ng lakas. Ano po yung bullet number 1? Kawalan ng ganang manalangin o magbasa ng salita ng Diyos. Bullet number 2, madaling mairita, mapagod at mawala ng pag-asa. Bullet number 3, parang mechanical ka na lang ang kilos, ngunit wala ng kagalakan sa puso. O tahimik kayo. Kapatid, ikaw ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yan? So we have to search our hearts. Ano po? Kayo po ba ay may gana pang mag-pray? May gana pa ba kayong magbasa ng Bible? Sasabihin niyo sa akin, ayo po, pastora, once a year po, nagpipray ako at nagbabasa ng Bible. Hindi po ganon. It must be on a daily basis. Ano? Ibig sabihin, yung gana mong kumain sa mga physical food, dapat ganon din yung gana mo sa spiritual food, which is the Word of God. Pag hindi po kayo kumain ng kahit na isang buong araw lang, ano ang madarama ninyo? Magugutom kayo, di ba? Manghihina kayo physically. The same with our spiritual body, our soul needs spiritual nourishment. Kaya pagka ikaw ay wala ng ganang manalangin o magbasa ng salita ng Diyos, abay mag-esep-esep ka na. Baka may problema. Ano po? And then lalo na pag madali ka nang mairita. Ano yung ibig sabihin ng madaling mairita? Konting bagay lang, nambubulyaw ka. Konting bagay lang,
ganon, nagiging make faces tayo na parang buwisit ka na, ano? Samantalang, yung source ng iyong pagkairita ay napakaliit lang. Lalo na po sa mag-asawa, no? Sa mga magulang, sa mga anak, members of the family. You need to be aware bakit madali ka nang mainis, mairita, mapagod, at parang wala ka ng pag-asa. Hindi kaya low-bat ka na sa presensya ng Panginoon? Kasi alam niyo po, when you are filled with the Spirit of God, nagmamanifest po yung fruit of the Holy Spirit. Ano po yung fruit of the Holy Spirit? We have love, ano pa? Joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, long-suffering, and self-control. So pag punong-puno ka ng presensya ng Diyos, wala kang panahon para magbuwisit. Can I hear an amen? Although normal po yung initial reaction pag merong nagiging sanhi ng mga irritation natin, pero napaglalabanan po natin yan because greater is He that is in us than He that is in the world. Mas malakas si Jesus sa iyo. Amen. Mas malakas ang presensya ng Diyos sa iyong buhay na kaya mong labanan ang ginagawa ng laman para ilubog ka sa depression. God is greater than any kind of negative emotion. For greater is He that is in us than he that is in the world. Kaya hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Ano po? So yung bang pag gumagawa ka, na may ginagawa ka sa bahay, parang pilit na yung katawan mo. Parang mechanical na lang ang kilos. Wala nang joy. Ano? Wala ka ng joy sa pagluluto. Dati talagang gusto mo, pinapasarap mo. Ngayon, bahala kayo kung anong lasa ng ulam. Pagod na ako eh. Ako lang ako. No? Yung mga nanay, ganyan po, no? Even yung mga daddy, ano? So there are times talagang nagiging routinary yung ginagawa natin, and there are times that you feel so tired. Kaya parang mechanical na lang. Sige, basta kailangan makaraos lang. Kahit na hindi na excellent. Ano? Sa paglilingkod mo sa Panginoon, there are times pagod ka na that you do not find time to give your excellent attitude. Kung minsan basta makaraos na lang yung music team, kahit walang practice, sige, go na lang. Yung tech team, kahit na anong tunog, sige, go na lang. Hindi po ganon pagka fully charged ka kay Lord. Amen? When you are fully charged sa Panginoon, even sa yung paglilingkod sa Diyos, nakikita po yan. You are always on the go kahit na may kapaguran, ano? Kagaya po ng ating mga kapatid na talagang nagtrabaho sa Siklab for 3 days. Pero ngayon, nandito na naman sila, naglilingkod na naman kay Lord. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa ginawa niya for 3 days sa activity po ng church, yung Siklab. So, tanong ko ngayon, meron ka ba sa mga palatandaan na low-bat ka na? Now, ano po yung mga sanhi o sources kung bakit tayo nalolow-bat? Kindly check. Ano po? Overuse. Sabihin natin, overuse. Sobrang pagpapagod. Ayaw mo nang magpahinga. Ano? Kahit sabi ni Lord, magkaroon ka ng Sabbath day, pati yung Sabbath day mo, tinatrabaho mo pa. Hindi po natin kakayanin ang puro trabaho na lang. Even the Lord Himself gave 1 day of rest as an example. Kaya sinabi niya, you should rest on the Sabbath day. Yung Sabbath day po is a day of rest. Yung pag-attend nyo ng church, this is something na pinapahinga mo yung katawan mo para palakasin ang iyong kaluluwa. Sabi niya, we pour too much of our energy into work,
problems and the worries of the world without taking a rest. Ano? And then ano pa? Multiple application running. So ano po yung, ang tinuro sa akin ni Pastor, pag malapit ka ng mag-lowbat, patayin mo yung ibang application. Tama po ba yan? So pinapapatay niya yung mga ibang application na naka-on, maybe yung mga ibang nandoon kasi para daw po maano pa yung bateryang natitira hanggat hindi pa ako nagre-recharge. Alam po ba nyo na pag madami tayong iniisip, yung mga overthinkers dyan, yung hindi pa man nangyayari, nag-worry ka na. Di ba? We have too many application or issues open in our minds, such as stress from family. May stress ka sa pamilya mo, finances, and the future. Because of this, our energy drains quickly. Nakakaubos ng lakas ang mga responsibilidad sa araw-araw. Totoo po ba ito, church? Nakakaubos po ba ng energy yung araw-araw na ginagawa natin? Can I hear an amen? Amen, And then sabi niya, ang hamon ng buhay sa ating pamilya, sa trabaho, sa business, sa ministry at iba pa. Ang daming mga bayarin. Amen. Sino pong kumisa na stress kayo dahil ang daming bayarin? Wala ka naman pambayad. Yun po yung nakaka-stress. Hindi yung mga bills. Ang nakaka-stress sa atin, yung wala tayong pambayad sa mga bills. Sino nga aman dito? Magsabi ng amen. Kaya po, napapagod tayo. Diba? So, mga dapat gawin na hindi natin nagagawa. Ano pa? So, overuse, multiple application, and then, not plug into the source. Next slide. You are not plugged into the source. Pakiano po yung next slide. Hindi nakasaksak sa source of power. We forget to charge ourselves from the true source of strength, ang ating Panginoong Jesus. Kapag ginaharap natin ang mga hamon sa buhay, sa ating sariling pagsisikap, tayo talaga ay manghihina. So if you're just doing, facing all the battles in your life through your own effort, talagang madidrain po tayo. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Can I hear an amen? Sino po nga amin sa inyo na kailangan mo si Lord? Magsabi ka ng amen. So, kailangan mo si Lord, kapatid. You cannot do anything apart from God. So, ito sa mga, isa ito sa mga sanhi kung bakit nalolobat ka na kasi disconnected ka na kay Lord. Paano kang nadidisconnect? Mas binibigyan mo ng halaga yung mga bagay na ino-offer ng sanlibutan kaysa isik mo muna ang kaharian ng Diyos. Kaya po kung minsan, ang time natin kay Lord, pasingit-singit lang. When in fact, dapat siya yung number one sa buhay natin. Kaya no wonder, hindi tayo nakasaksak sa source of power, ay madali tayong manghina. Now, ano po yung danger of being low bat? O yung nababurn out ka na? Ang sabi dyan, when a person is spiritually, emotionally, and physically drained, what usually happens? Ano pong nangyayari? Sabi ko nga, we lose patience. We easily get angry with our neighbor, our spouses, or our children. And then we lose direction. We become blinded by problems and forget that there is a God who intervenes. We lose our spiritual fervor, we lose the desire to read the Bible, pray, and go to church. So kapag low bat ka na, hindi lang naman po ito spiritually. There are times low bat, damay-damay na po yan. Physical, emotional, mental, spiritual. Pagka ito po ay nangyayari, nawawalan na po tayo ng pasensya. Kaya sabi ko nga, madali tayong mairita, madali tayong magalit sa mga simple things. Nagmamagnify po yung mga issues, lalo na sa family.
Kasi low bat ka no? Ibig sabihin, drain ka na pagod ka na. And then wala nang direction, nabubulag na tayo sa mga problema at nakakalimutan mong may Diyos kang buhay. Amen? Nakapokus ka na lang sa mga problems. Nakakalimutan mo that greater is He that is in you than he that is in the world. So pag nakapokus ka na sa problema, nakakalimutan mong meron kang Diyos na may likha ng langit at lupa, na mas malakas siya, mas malaki siya kaysa ano pa mang problema. So may danger po talaga, ano? Kaya ito ay pwedeng maging dahilan para mapalayo ka ng mapalayo sa Diyos. And then titignan mo, anong nangyayari sa akin? Parang nawala na yung dati kong saya. Nawala na yung dati kong apoy kay Lord. Dati ang init-init ko. Pagka nag-win ako ng souls, grabe akong mag-win. Ngayon, parang ayaw ko na. Parang ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Parang wala ka ng joy sa mga ginagawa mo. Kasi po, ito po yung resulta ng pagiging low bat. Ano po? Kaya sa atin po na nandito, kayong nakakaalam sa condition nyo, ano? Now, how to stay fully charged as a child of God? Paano kaya tayo mapupully charged? Ano po? Number 1. Ano po yung number 1? Pwede pong pakibasa natin. Constantly check the condition of yourself. Sino po yung nandito na every now and then, chine-check nyo yung cellphone nyo? Low ba na ba siya? No? Kailangan ko nang isaksak? Ano? Buti yung cellphone, chine-check natin kung low ba siya. Pero, sad to say, marami ang nandito sa atin that we neglect the condition of our heart, the condition of your spirituality, the condition of your physical whole being. Nakakalimutan mo na ang iyong sarili ang siyang dapat na mas binibigyan mo ng panahon kaysa sa iyong cellphone. So you need to constantly check the condition of yourself. Baka low bat ka na, hindi mo pa nakikita. Kaya sabi niya po dito, to constantly check the condition of yourself, sa next slide po, means to regularly pause and evaluate your current mental, physical, spiritual, and emotional state. It is the practice of self-awareness and mindful self-care to ensure that you aren't pushing yourself to the point of burnout or distress. So, kailangan meron kang random na pag-check sa sarili mo, ano? Kumusta po ba yung katawan natin? Hindi ba tayo na-overwork? Baka naman wala na kayong Sabbath day na hindi mo alam na ang katawan mo, hindi po nakadesenyo yan para magtrabaho ng 7 days a week, 24 hours a day within a day. Ano po? Hindi po nakadesenyo ang katawan natin to work 7 days a week. You need to learn that. Kaya nga meron siyang isang Sabbath day. Ano po? So, nagkakaroon na kayo ng pagkapagod, tension, ano, hindi natin nakikita, palagi ka nang sumasakit ang ulo mo, no? Napapabayaan mo na ang iyong sarili. And then we also have the emotional condition. Kumusta po yung emotion natin ngayon? Meron ka bang fear? Meron ka bang stress? Meron ka bang pagkatakot in the future? Ano po? So, kailangan naintindihan mo, grabe, meron na pala akong ganitong nararamdaman. Pinababayaan mo pa. Ano? So, you need to check regularly kung kumusta yung physical mo. Sino po ang mga nagpapacheck up dito ng mga laboratory, ganyan? Meron po ba? Alam niyo po, announcement lang. Meron na tayong libreng check-up once a year. Yung sa Yakap, sa PhilHealth, kung hindi nyo pa po alam, libre po yun. Once a year, meron tayong libreng laboratory. Kung magdadagdag ka na lang doon sa mga yon, yun na lang ang babayaran mo. Ano? But we have this government na blessing na pwede ka nang magpa-check up, kaya wala nang dahilan para hindi po tayo magpatingin.
Kahit na annual check-up lang. Can I hear an amen? Because your body is the temple of the Holy Spirit. You should take care of it. Huwag mong pabayaan na pag malala na yung nararamdaman mo, doon ka pa lang nagpapacheck. Naintindihan po ba natin, church? Kaya ka pala nababurn out dahil may nararamdaman ka without knowing it. Even yung ating emotional condition, yung ating mental, kung minsan hindi mo alam, masyado nang pagod na pagod yung utak mo, lalo na yung mga online na nag-work, puro na lang nasa harap ng computer. So you need to check also the mental condition of yourself and also the spiritual condition. Kumusta na ba yung apoy mo kay Lord? Nandyan pa ba? Is the fire still burning in your heart? Magbuhat ng na-born again ka, andyan pa ba yung apoy ng pagkakilala mo sa Panginoon? Kung yan ay unti-unting nawawala na, yung pag-a-attend mo ng church, excited ka pa ba? O naging obligasyon na lang na kailangan mong mag-attend ng church? No. Whenever you have the spiritual fire burning in your hearts, kahit wala pong magsabi sa inyo, a-attend ka ng church. Can I hear an amen? Kahit na hindi ka pilitin ng mentor mo, a-attend ka because you know na kailangan mong mag-attend para lalo kang mag-apoy sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? That's why you need to check, mga kapatid. Hindi pwedeng pabayaan mo ang sarili mo. Hindi pwedeng lahat ng pagmamahal binibigay mo sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga anak mo. Magtira ka para sa sarili mo. Can I hear an amen? Because you are important to God, kailangan chinecheck mo rin yung condition ng sarili mo. No? Baka drain ka na. Kaya napaka-irritable mo na ngayon. Madali ka nang magsalita ng mga negative words because you are not in a right condition. So constantly check the condition of yourself. Number 2, ano po yung number 2? Honestly acknowledge your condition at present. Ayan, nakita niyo po yung picture ng isang isang lalaki. Low bat na siya talaga. Ibig sabihin ng low bat, wala na siyang energy. So, sabi niya sa next slide. Sige po, basahin niyo yung next slide. Pwedeng basahin niyo po. Amen? Sino pong mag-agree dito sa nakasulat? Magsabi ng amen. So wag po tayong maging plastic. You have to be honest with the condition of yourself right now. Spiritually, physically, emotionally. Kailangan aminin natin kay Lord. I-acknowledge natin na, Lord, narito ako, I'm so tired. Ang dami kong pinagdaraanan, ang dami kong mga challenges, ang dami kong kailangan gawin, ang dami kong mga responsibility. And here I am, Lord. Pagod po ako. Kailangan kita. Pwede bang sabihin natin kay Lord John na maging honest tayo na napapagod din tayo, Maliban na lang kung superman ka, superwoman ka, Pero even si Superman, meron siyang kahinahan. Ano yung kahinaan po niya? Yung kryptonite, di ba? Nangihina rin siya. So we need to be aware kung ano yung condition mo, kapatid. That's why sabi niya, itigil ang pagpapanggap na okay ka. Sabihin mo, Lord, pagod na po ako, kailangan kita. Ang masarap na tanong, pagka kayo ay nakikipag-usap sa isang tao ay yung word na, kumusta ka? And through that word, through that question, kung yan ay kausap mo, nangihingi ng counseling disciple mo, you can make a personal assessment kung kumusta po ang taong yan. Paano kung i-directo natin sa ating sarili? Kumusta ka naman, self? Sabihin nga natin, kumusta ka naman, self? Sige po, sabihin nyo.
Kumusta ka naman, self, sarili? Kumusta ka naman? Okay ka lang ba? No? Because if you're not okay, then you have to admit it before God that you need to be okay. Lahat po ng gustong maging okay dito, magsabi ng malakas na amen. You need to be okay because it's not the will of God na palagi kang low-bat. Pag low-bat ka, wala kang pakinabang. Can I hear an amen? Meron po ba kayong nakitang cellphone na wala siyang charge, na nakakatawag kayo, nakakapag-message kayo? Wala pong ganon. Lahat ng mga kagamitan na may baterya, pag nalow-ba yan, kailangan silang i-recharge. Kasi meron na silang pinaggamitan. Maybe nagiging overuse ka na. Kaya napipil mo, pagod ka na, nag-aalaga ka ng mga anak, lalo na po yung mga momshies dito, Puya yan, And then yung mga daddy, ganun din, pagod din. So you need to admit before God, Lord, pagod na ako Kailangan kita. Sabi niya sa next slide, you cannot pour from an empty cup. You have to remember this principle. You cannot pour from an empty cup. Sabi niya, your cup is empty because you poured out more than you poured in. Kaya daw empty yung sisidlan mo kasi mas marami yung pinalabas mo kaysa tinanggap mo or pinasok mo sa iyong sisidlan. Sabi niya, it is a powerful truth that you cannot give to others if your own reserves are depleted. Totoo po ba yun? Na pagka wala ka ng laman, ano pang bibigay mo? Can I hear an amen? Kung hindi ka na-replenish, hindi na-replenish yung energy mo, hindi na-replenish yung anointing mo, you cannot give to others anymore. Ikaw mismo ang nangangailangan ngayon na ma-refill ka. Kaya sabi niya, taking care of your needs first allow you to share your energy, love, and time from a place of fullness rather than giving from a state of burnout. Make sure you're filling your own cup as well as helping others. Naintindihan po ba natin ang tinuturo ko, church? I believe this is very important to all of us. Kasi lahat tayo nagtatrabaho. Lahat tayo nag-aaral, yung mga young people. Lahat tayo may mga ministry tayong inahawakan. But there will come a time when you cannot give your excellent quality anymore. Parang pilit na lang, makaraos na lang. Hindi nyo na binibigay yung excellent mindset sa inyong mga ginagawa, tech team, sa anumang creatives or what, sa music team. You cannot give your excellent mindset anymore. Bakit? Kasi you cannot give from an empty cup, kapatid. That's why you need to be recharged with the power of God. Kailangan palagi kang nagpapa-recharge. Hindi yung bigay ka lang ng bigay. Sabi ko nga, maglaan ka rin ng para sa iyong sarili. That's why you cannot give what you do not have. So you have to fill your empty cup. Baka sa kasalukuyan merong mga nandito na empty na kayo. Because you are being used. Kaso ang problema, overuse ka na. No? And then you are so tired, wala ka ng panahon sa sarili mo. It's about time that you honestly acknowledge your condition at present. So kung kulang na po kayo, tingnan niyo yung sarili niyo. Baka naman, hindi na ako natutulog. Wala na akong ginawa, kundi puro trabaho na lang. Wala na akong time para magpahinga. Wala na akong time para magbasa ng Bible. Wala na akong time sa mga dapat na ginagawa ko para ma-improve ko ang sarili ko. Kaya no wonder, ang dali mong mahulog sa kasalanan. Alam po niyo, many times, pag mayroon kaming counseling na ginagawa, ang isa sa number 1 question na tinatanong ko, pag may lumapit sa akin, kumusta ang devotional life mo? Kasi nahulog po sila sa kasalanan At ang sagot, pare-parehas,
Pastora, hindi na po ako nakakapagbasa ng Bible, hindi na rin po ako nakakapag-pray, hindi na rin po ako nakakapag-church. Saan ka pa? Anong expect mo mangyayari sa kanya? You are disconnected with the source of power, kaya bagsak ka. Madali kang mahulog sa kasalanan. Sino po nga amin dito that you need to be refilled with the presence of God? Magsabi ng Amen. So why the empty cup matters? Pakilagay mo na doon sa why the empty cup, isa pang yan. Bakit importante po yung empty cup principle? Kasi it prevents burnout. Giving constantly without recharging leads to emotional, mental, and physical exhaustion. Ano pa? It improves your capacity. When you are well rested and supported, you are more patient, empathetic, and effective in helping others. Set boundaries. It allows you to say no to draining demands so you can save energy for what truly matters. Huwag kang yes ng yes. Wala ka ng laman eh. Empty ka na, pero yes ka pa rin ng yes. So learn to say no when you cannot do it anymore. Can I hear an amen? So dapat may boundary line din po tayo. And then dapat sabihin mo yan sa asawa mo. Baka akala ng asawa mo, okay ka pa, supercharged ka. Hindi niya alam na discharge na yung energy mo. Kaya you cannot serve your family anymore. So kailangan meron pong unawaan sa loob ng family. Whether you're a husband, a wife, a mother, a father, children, lolo, lola, o ano man ang ating standing sa family, kailangan po maging honest tayo kung hindi tayo okay. Amen? Ano sabi po sa Matthew 11:28? Sige po, basahin yung malakas. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you what? Rest. Bakit sinabi ni Lord ito? Kasi alam niya mapapagod tayo. Can I hear an amen? Alam niya madidrain yung energy mo. Kaya the moment you feel that you are, drain ka na, low bat ka na, just come to Jesus. Can I hear an amen? So number three, connect to God, the source of power. Sabihin nating malakas, I will connect to God. So kailangan, if you want to be recharged, you have to connect to the source of power. And wala na pong aliwang wala na pong ibang magbibigay sa atin ng kapangyarihan except God Himself, who is the source of our power. Na meron po akong nakita na gusto kong iano lang. Sabi niya, power up before a storm. Bakit kaya pag may bagyo, pinapaalalahanan tayo? Ano yung mga pinapaalala? Fully charge your phones, your tablet, your laptops, critical medical communication devices, keep power banks, battery packs, and rechargeable flashlight charge. Palaging may charge. Ensure all other essential devices like radios, emergency lights are fully charged. Use power-saving mode and limit device use to stretch battery life. Bakit kailangan mong ma-recharge? Kasi pag may dumating na bagyo sa buhay mo, pag hindi ka fully charged, bagsak ka, kapatid. Did you get my point? Bakit itong ating mga government officials, sinasabihan nila tayo, you have to fully charge your batteries, your emergency light, and everything. Because they know without the power, ay mahihirapan ka. Kagabi po, sinong naka-experience ng 2 oras na brownout? Grabe po yun, Pag-uwi namin sa Shekinah, ng 7 na po yun,
Umuwi kami sa bahay from 7 to 9.09. Wala pong power. Buti na lang meron kaming mga emergency light. Naka-recharge po sila. Pero what's the use of having this emergency light kung low bat din sila? Naintindihan po ba ninyo? Hindi mo rin sila magagamit, kapatid. Kaya kung ikaw ay hindi recharge sa presensya ni Lord, pag dumating ang bagyo sa iyong buhay, mahihirapan ka. You're going to fall down. Babagsak ka kasi wala kang power sa loob. That's why it is very important that this will remind us, to connect to God, the source of power. Letter A. Sabi niya, pray consistently, access God's presence from anywhere. You don't need a specific building to recharge. You can boldly approach His throne of grace anytime in prayer. So yung paano ka magko-connect kay God, yung pong prayer life natin, kailangan maayos po yan. So lahat po ng mga nananalangin dito magsabi ng amen. Sana po, yung amen na yan ay talagang ginagawa natin. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you cannot do anything. Kaya nagpupumilit tayong gawin ng isang bagay. Walang resulta, walang mabuting resulta because you are doing it on your own strength. But when you learn how to pray, natuto kang manalangin, humingi ng kapangyarihan sa Diyos. Ang sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthen me. Pwede bang palapakan natin ang Lord? And then sabi niya sa next slide, huwag mag-recharge sa bisyo o pansamantalang saya ng mundo. Kay Jesus lang may tunay na kapahingahan. Amen? So wag niyo pong hahanapin yung magre-recharge sa inyo, yung mga barkada, yung mga bisyo, maglalasing kayo, baka sakaling ma-recharge kayo, lalo po kayong babagsak. Lalo kayong maglo-low bat because that is not the source of your energy. It is only the power of God that can recharge us. Letter B, read God's Word daily. So, sino na po ang mga nagbabasa ng Bible dito? Can I hear an amen? Sino na po yung daily? May daily devotion na kayo. Amen. So, yung mga hindi pa po nakakapagbasa, I would encourage you to read the Word of God on a daily basis so that you will be empowered. Maano kayo, ma-recharge kayo with the presence of God and the Word na binibigay sa atin through the Bible. Letter C, ask for the infilling of the Holy Spirit daily. Ang sabi sa Acts 1:8, and you shall receive power. Sabihin natin, power. When the Holy Spirit has come upon you. We are now on the dispensation of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit po na nasa atin nung tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas, siya yung nagbibigay sa iyo ng power, kapatid. Kaya kailangan connected ka on a daily basis through your prayer. Yung mga conviction niya dapat sinusunod natin. Huwag nating hayaan na malungkot ang banal na spirito kasi hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Now remember, apart from the Holy Spirit, we don't have any power. Because the Bible is very clear, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Now, ano pong ginagawa ng Holy Spirit? Sabi niya, the Holy Spirit intercedes, regenerates, seals, sanctified, teaches, guides, convicts, comforts, gives life, empower, strengthens,
give wisdom, knowledge, understanding, counsel, might, truth, discernment, holiness, power, love, peace. So the Holy Spirit will give you all of this. Ano po, talagang siya yung tutulong sa'yo. Pag nandun ka na sa battlefield, the battle belongs to the Lord. Amen. Kaya yung inawit natin kanina, for the battle belongs to the Lord. Hindi mo yan battle, kapatid. You have to look it on a different perspective. Yes, may battle ka, pero si Lord ang lumalaban para sa iyo. Amen. Huwag mong hayaan na ikaw mag-isa ang lumalaban. Matatalo ka. Because only the Spirit of God can give us the victory. Kaya kung hanggang ngayon, nananangan ka sa katalinuhan mo, may business ka, and you're just depending on your effort, on your knowledge, lahat ng PhD degree ginagamit mo, wala po yan sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Can I hear an amen? That's why you need to ask for the infilling of the Holy Spirit on a daily basis. And then lastly, dito po ako magtatapos. Attend church services regularly. Ano po yung tinuro ni Pastor last time? About the salt. Do you still remember last Sunday? Anong sinabi niya tungkol sa church? The church is the salt. Ala, nakalimutan na. The church is the salt factory. Dito ka inaasinan. Dito ka nakakatanggap ng mga salita ng Diyos. Dito ka nakakatanggap ng mga divine revelation from the Lord. Dito ka nakakaranas ng transformation. Kaya nagiging maalat ka, kapatid. Because God wants you to be used for His glory. Pero kung hindi po tayo regular sa pag-a-attend, hindi po ang church ang nawawalan pag absent ka sa mga services, pag Sunday, and then mayroon pa tayong care group, and then mayroon pa tayong mga intercession, yung mga youth, meron silang Youth Explode, yung mga Young Pro, meron silang crossover. Sino po ang magbe-benefit pag nag-a-attend tayo sa mga gawain sa church? Ang church ba o ikaw? Can I hear an amen? Sino po? Sino? Tayo, hindi ba? Kasi ikaw yung kumakain ng Word of God, ikaw yung binabago ng salita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan walang absent. Sige, sabihin po ninyo, kailangan walang absent sa gawain ng Panginoon. No? Because every time that you hear the Word of God, you are being recharged. Ano po? Anong sinasabi sa Hebrews 10:25? Not giving up, meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So naalala ko po yung sinabi ni Alex, sir, nag-aano kami about the salt. Sabi niya, wala daw pong lasa kung isang butil na asin lang ang ginagamit. Tama po ba yan? Isang butil na napakalit, wala pong lasa yun. Pero pag marami yung asin, doon po siya nagkakaroon ng influence. Doon siya nagiging preservative. Bakit? Kasi mas marami, mas maganda. Amen? Kaya hindi po natin pwedeng ipagwalang bahala yung ating pag-church, yung ating pag-a-attend ng care group, yung lahat ng mga intercession natin, because dito po tayo nare-recharge. Amen? Pwede po bang lahat tayo ngayon ay yumuko, tayo ay manalangin? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Can you please talk to the Lord today? Ang sabi po sa isa sa mga main points, you have to make personal assessment sa iyong sarili. You have to be honest. Kung ikaw ay 3% na lang ang charge mo, you have to be honest.
with the Lord today. Kung nakakaramdam ka na ng matinding pagod ngayon, sa iyong sarili, sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga responsibilidad, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, o sa iyong pananampalataya. Tandaan mo, kapatid, ikaw ay ginawa ng Diyos hindi para mamuhay na laging low-bat. You just have to come to the Lord. Ang sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 30, I would just like to read this and you just have to meditate it, no? Ang sabi niya, do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the hands of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fail. Verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Kapatid, ito ang pangako ng Diyos. Kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, hindi po aksidente na dinala kayo ni Lord. It is not an accident that somebody invited you and you responded to that call, you responded to that invitation. It is the work of the Holy Spirit. Kung bakit nandito ka, kapatid? Kasi gusto ng Panginoon, maranasan mo ang pag-ibig, ang unconditional love ni Lord na walang pwedeng magbigay. Hindi kayang ibigay ng magulang mo yan. Hindi kayang ibigay ng asawa mo, ng mga anak mo, not even your brothers and sisters, or any members of the family. Only God can give you that unconditional love. Kaya kapatid, sa oras na ito, habang lahat ay nakayuko, if you are here for the first time, ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, come, sabi ni Lord, come unto me and I will give you rest. Sa oras na ito, it will be your decision to accept the love of Jesus. But if you decide, kung maging decision mo na tanggapin ang pag-ibig ni Jesus, pwede bang sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon at pagsuko ng iyong buhay? Sundin mo ang panalangin ito, kapatid, na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo at inaamin na ako ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at sinusuko ko sa inyo ang aking buong buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Magbuhat sa araw na ito, isinusuko ko na po sa inyo ang lahat ng kasalanan ko, ang buong buhay ko. Patawarin po ninyo ako, Diyos, sa lahat ng mga kasalanan ito. At tulungan niyo po ako na mamuhay ng merong kabanalan. Maraming salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat na nandito, I don't know what is your condition right now. I don't know kung low-bat ka sa iyong sarili. You need to be recharged with the presence of God. But wherever you are, sino pong nandito na nararamdaman mo, you need more of God's presence. Pwede bang itaas mo ang iyong kamay? I want you to be honest with the condition of your heart. The Holy Spirit is in this place. Pag nagtaas ka, kapatid, be ready because He's going to recharge you. But you need to be honest.
Salamat po sa mga kamay na yan. And I want you to follow this prayer coming from your heart. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, narito po ako, narito po ako. lumalapit sa inyo. Malapit sa inyo. At inaamin Inaamin na sa kasalukuyan, na sa kasalukuyan. hindi po maganda Hindi po maganda. ang aking kalalagayan Aking kalalagayan. bilang isang anak mo. Bilang isang anak mo. Na lowbat na po Nalobat po ang aking pagkatao. ang aking pagkatao. Lowbat na ako, Lord, Lobat na ako sa aking relasyon sa iyo. sa relasyon sa iyo. Lowbat na ako Lobat na sa aking paglilingkod sa aking paglilingkod. sa lahat ng mga ginagawa Sa ko. lahat ng mga ginagawa. Na-drain na po ako. Na-drain na po. At sa oras na ito, sa oras na ito, ang nararamdaman ko ang nararamdaman ay pagod. ay pagod. At wala na po akong kagalakan At wala na po sa mga ginagawa ko. sa mga ginagawa Sa aking pamilya, sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking pag-aaral, and even sa aming relasyon sa loob ng pamilya, sa aming relasyon, sa aking paglilingkod, sa aking sa loob ng sa church. loob ng church. Sa oras na ito, Sa oras na ito, inaamin ko po inaamin na kailangan kita na kailangan sa aking buhay. sa aking buhay. Panginoong Yesus, punuin mo ako ng iyong presensya sa oras na ito. Ang iyong presensya. Hayaan mo Hayaan na maisarado na may sarado ang pintuan ang pintuan ng kabigatan, ng kabigat ng wala ng lakas, na wala ng lakas at mabuksan muli at mabuksan ang mo panibagong ang pagkakalakas kalakasan na nanggagaling sa inyo, galing sa banal na Espiritu. Espiritu. Sa oras na ito, O Diyos, muli ko pong isinusuko Muli ko po ang aking buong pagkatao ang buong pagkatao sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras pong ito, pwede bang lahat tayo ay tumayo? And I want you to sing this